Oh, naku eto po mga kababayan, kabado malamang ang mga gabinete ni Duterte dito mga bossing. Ano po, siguro ang hindi lang ho dito kinakabahan mga kababayan, si Jokno po, si Jokno mga bossing, oh. Yung sa Pogo, eto nga po, PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, gusto niya talagang ibulgar mga kababayan kung sino sa gabinete ni dating Pangulo yung tumutulong o tumulong para maging legal yung mga illegal. Ano? Sabi niya dito, how those 298 Pogo licensees were able to secure their licenses in the past because clearly during our cleansing process, we found most of them to be ineligible and outright, no, suspicious, mga kababayan. Okay, biruin niyo ho 'yan mga kababayan, ha. So sila ho yung mga nag-iimbestiga, sila yung mga tumitingin, o sino ba dito yung mga puwede at hindi puwede, sino ba yung mga ganito, ganyan, at dapat lang at sila lang yung puwedeng bigyan ng mga lisensya. Maraming salamat po, Ma'am Beth B. Thanks Mark, you're cool, tulad ka ni Chris Ulo, funny, funny. Salamat po, ma'am. Oh, 'di ba? Kaso, sabi niya dito, eh meron talagang tumutulong sa kanila para magkaroon ng lisensya eh. Kami nga 'to na tumitingin at sumasala sa mga pogo na 'yan, ang dami, halos karamihan ng nakikita namin eh hindi papasa at merong mga kahina-hinala. Ito yung matapang na salita ni Alejandro Tenco, mga kababayan. We are also ready to reveal the roles of other controversial individual behind this criminal pogo enterprises. Mga kababayan, okay ba? Yung buhok ko parang ano, parang nakawig. Ano? Kapag sa camera parang nakawig mga kababayan. Sino ba yung nakawig? Sa sa mga gabinete ni Digong, may mga nakawig ba? Anyway, kumbaga nabanggit ko lang ho yun, dahil parang tingin ko nakawig yung buhok ko. O ano po ba ang sagot dito ni Senator Risa Ontiveros? We are calling a next hearing and I hope the PAGCOR chief deems it right forum to reveal what he knows. Yung ano naman, yung kumbaga ang tinutukoy niyang he si Alejandro Tenco. Whoever the ex-cabinet official turns out to be, the fact remain, pogos are being used as a legal cover for scam hub. Nakita nyo naman po, lahat ng mga nahuling mga pogo, mga kababayan, meron pong mga illegal na gawain sa loob, kagaya na lang po ng mga prostitution, etc., etc. Oh, di ho ba? Yung mga dapat sana hindi papayagan, napayagan. Yung mga sana dapat hindi mabibigyan ng mga permit, nagka-permit. Dahil sabi ni Alejandro Tenco ng PAGCOR, mga kababayan, merong ex-cabinet official ni Digong ang tumutulong, mga bossing. Sabi ni Mikey Grazzi, nakawig po dating Sec Betaliano Aguirre. Nakawig ba yun? Hindi, parang ang ganda nga ng buhok nun, di ba, si Aguirre? Pero ngayon ko lang nalaman na nakawig pala yun. Oh. Naku po. Siguro yung mga gabinete ni Digong, mga kababayan, ang lakas ho ng kabog ng dibdib nitong mga ito. Hanggat hindi po natatapos na mapangalanan, no? Sa susunod na hearing, ang daming nabisto dito sa hearing ni Senadora Risa Ontiveros. Biruin mo, may nabisto na hindi Pilipino. O, kinokontra pa ng mga DDS. Bakit umabot kay ano yan? Kay Alice Guo. O, malaman-laman mo, umabot sa punto na nakita na hindi pala Pilipino, ano?
Biruin niyo pinagtatanggol pa nung mga yun, hindi daw ho sila pro-China, pero pinagtatanggol ho, mga kababayan. Anyway, medyo ano 'to, balik tayo dito sa topic, medyo stressful 'to para po doon sa mga ano, sa mga dating gabinete ni Digong. Ano ho, eh, baka madami pa yan, ha? Baka hindi lang iisa yan, pero nakaka-excite hong malaman kung sino ito. So, sa madaling salita, baka ang maging ending ho nito, eh, patungo din ho kay dating Pangulong Duterte. Kasi nung isang linggo o 2 linggo makalipas, mga bossing, sabi ni Senator Risa Ontiveros, ako naniniwala ako protector ni Alice Go, eh, si dating Pangulong Duterte. O tapos mga cabinet members, baka mga nauutusan, 'di ba? Hindi tayo sigurado diyan. Anyway, senators against banning the pogo ay mga nakikinabang, sabi ni Mama G. Sabi niya ng Lucero, mga iritado na ang grupo ni Duterte, idol. Kasi umaalingasaw na ang mga baho nila. Malapit na ang paghuhukom sa kanila ng taong bayan. Ipa-flush natin. Kasama ko doon. Nakakaboto po kami. Ipa-flush namin sa Inidoro lahat ng tatakbo sa 2025. Ano daw ang sabi ni Roque? Tatay Dugong daw po. Nadulas ang mama, ano? Ano ba sabi ko? Mama o mama? Nadulas ang mama. O yan. Hindi ko sinabing mama, ha? Si Roque. Anyway, lumipat na ho tayo dito. Hayaan na natin munang pagpawisan ang mga itlog niyang mga dating cabinet official ni Duterte hanggang mapangalanan ho. Nako, doon. Malaki hong ano yan. Malaki hong balita yan. Mga bossing. Ano? Papatawag nila yun. Oh. Ano na kaya nangyari doon sa hearing ni Bato? Kasi ito, yung hearing ni Senadora Risa Ontiveros, maayos na gumagana. Oh, madaming nabibisto. Yung kay Bato, parang ano, yung kanta ni Glock 9, yung bigla na lang matatapos o bigla na lang mawawala, walang ending. Ano ho? Anyway, sige, lumipat na ho tayo doon sa susunod nating topic. Eto nga, saan ba yun? Yung ICC daw ho, mga kababayan. Oh. Yung ICC daw ho, ano, asan ba dating Pangulong Duterte? Eto ho kasi, mga bossing, video ho ito o isang balita sa frontline. Hindi ko sigurado kung nagka-copyright o hindi. Kaya ang ginawa ko, in-screenshot ko na lang po, mga kababayan. At